Samantala, alamin naman natin ang pinakahuling balita kaugnay ng pinsalang dulot ng bagyong Yolanda sa Tacloban City mula sa aming kasamang si George Bandola. George, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Princess. Sa pinakahuling update, kami mismo ng aking kameramang si Danny Mateo ay ninakawan doon sa aming pansamantalang tinutuluyan na isa sa mga villa nitong Leyte Park and Resort dito pa rin po sa Tacloban City. Isa ito sa mga may pinakamataas na elevation kung kaya't medyo nakakuha tayo ng signal mula na rin sa globe. Pero hindi rin nakaligtas ito sa hagupit ng bagyo base dun sa aking mga naunang inilabas na video. Yung pader nitong resort ay bumagsak matapos yung pagugupit nga ni Yolanda. At ito ay naging dahilan para kami pasukin ng mga looters o yung mga magnanakaw sa aming pagtungo sa bahagi ng Cebu para makatawag pansamantala noong nakalipas na araw o kahapon, makatawag pansamantala at makabili na rin ng ilang mga supplies. Hindi namin inakala na ganito yung aming madadatnan dito sa aming pansamantalang tinutuloyang villa dito nga po sa Leyte Park and Resort. Mula doon sa isang maliit na salamin, binuksan ito, pinuwersang buksan ito at doon pumasok ang mga looters at tinangay lahat ng kanilang mga makikita. Mula doon sa maleta ni Kuya Danny, yung aking bag na naglalaman din ng ilang mga mahalagang dokumento at hanggang doon sa aming sa TV, sa DVD at mga doon sa speaker hanggang sa mga mismong kutsyon at yung mga bed frame. Tinangay din ng mga looters sa hindi malamang oras. Ang paniwala nga namin ni Kuya Danny, ano ba nga, makakain ba nila itong kanilang mga tinangay sapagkat karaniwan na ganitong sa oras ng depresyon, pagkain at tubig ang pagkain ang iyong unang hinahanap. Yung aming mga inipong tubig, yung aming pinaghirapang inipong tubig mula sa ulan, ngay din ng mga ito doon sa aming mula doon sa loob ng aming tinutuloyang kwarto. Pag pasok ka namin ni Kuya Danny, talagang wala na at nakakalungkot isipin na maging kami naging biktima nitong mga looters na ito. Hindi lamang po itong aming villa ang tinangayan din, kundi itong kalapit na villa na aming tinutuloyan ay tinangayan din ng mga mahalagang gamit, lalo na yung mga higaan, mga damit, at lahat ng mga mahalagang kanilang mapapakinabangan o maibebenta sa oras na muling makaahon ng Tacloban City ay kanilang tinangay. Ito nga po ang sitwasyon dito sa Tacloban City ay kanya-kanya na yung ating mga kababayan. May mga binuksan nga nila yung isang Gaisano Mall at tinangay lahat ng laman nito mula dun sa mga pagkain hanggang sa mga LED TV, mga washing machine, electric fan, mga kitchenware, tinangay nila. Meron pa ako nakitang looters dun sa 578 Emporium. Meron siyang daladalang isang tray na punong-puno ng mga screwdriver, liabe tubo. Hindi ko ba alam kung makakain pa nila mga ito, lalo na ngayong ito yung masigit na kinakailangan ng mga tao. Kung kaya't hindi malayo na namagitan na nga ang militar at ang pulisya dito po sa nangyayaring depresyon ng ating mga kababayan dahil sa rin sa ginawang paggagupit ng bagyong Yolanda. Mula dun sa airport ay nag-deploy na ang PNP at ang AFP ng mga uniformado at armadong mga miyembro ng otoridad para na rin mangalaga sa katahimikan at may balik ang law and order katulad ng ipinangako ng Pangulong Benigno S. Aquino III sa kanyang pagduko dito sa Tacloban City, Kamakalawa matapos ang bagyong Yolanda. Sa bahagi ng airport, bagamat yung airport po mga kaibigan, wasak na wasak ito dahil isa ito dun sa mga unang pinakatinamaan, ay nakita ko nang nagkaroon ng isang commercial flight ang Philippine Airlines pero limitado lamang ang yung mga pasahero nito, ganyan rin ng Cebu Pacific. Nagpalipad naman ito ng tig-isang Bombardier patungo ng Cebu at ito yung limitado yung mga
mga pasaherong piniferry na mga ito, nagiging busy pa rin yung Philippine Air Force sa pagkakarga ng mga relief. At kami nga ni Kuya Danny, halos hindi na naman makasakay mula Cebu patungo ng pabalik dito sa Tacloban. Mabuti na lamang ay naisingit tayo ng ating ilang mga mapagkakatiwalaan at maasahang mga kaibigan dyan sa Philippine Air Force. Pero doon sa mismong airport, talagang napakarami ng ating mga kababayang dumagsa doon na nagtatangkang lumikas, umalis mula rito sa Tacloban City, makalipad ng patungo ng Manila o patungo ng Cebu. At ito nga yung nakikita nating sitwasyon ngayon. Doon sa mga patay na ating mga kababayan, mga inanod, nadaganan, na nakita natin sa kalye Kamakalawa, ay kahit paano paunti-unti inaalis ito ng mga otoridad. May mga mangilan-ngilan pa akong nakikita mula doon sa airport patungo dito sa pinakasentro ng Tacloban Plaza. At naipapamigay na rin ang mga relief goods, bagamat marami pa rin talaga yung hindi makakuha dahil ito'y mas ginugustong maglakad-lakad, mag-ikot-ikot kaysa pumila doon sa Relief Operation Centers at tumanggap ng mga rasyon mula na rin sa mga NGOs at sa pamahalaan, lalo-lalo na sa DSWD. Nagiging abala pa rin po ang pamahalaan at tinitiyak na mga ito na naunguna pa rin ang DILG at ang Department of National Defense at ang NDRRMC para matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayang naapektuhan dito sa Yolanda. So far, Alright, George. may signal na, papitik-pitik ang signal ng Smart and Globe. Princess, yes, go ahead. Yes. George, kumustahin lang natin, no? Kumusta na yung linya ng komunikasyon dyan? Any improvements dyan sa Tacloban City? Like yung kuryente, yung tubig, at saka yung mga relief goods? Actually, ang kuryente, wala pa talaga, Princess. Base sa pinakahuling report ng LEECO, yung Leyte Electric Cooperative, nasa 1 month to 2 months pa bago tuloy ang ma-restore ang kuryente dahil sa napakaraming mga posteng nagtumbahan at animo binalumbon na sinulid ito linya ng kuryente. Kung makikita po ninyo, animoy sinulid na binalumbon itong mga linya ng kuryente sa kabuuan ng Tacloban City. At ito lamang Tacloban City ang binabanggit ko, mga kaibigan, pero napakarami ring mga residente ang apektado sa bahagi ng Palo, Leyte at sa bahagi ng Ormoc, nauna ng sinalanta noon ng mataas na pagbaha. At yung transportasyon, medyo nakakapasok na rin po yung ilang mga sasakyan mula sa Matnog, Sorsogon, pero may mga, I believe, mula na rin sa command center ng NDRRMC, ay may mga ilan pa rin pong mga nakahambalang sa daanan bago katuluyang makapasok dito sa Tacloban City proper. Kung airport to Tacloban City proper naman, medyo tuloy-tuloy na rin po ito sa mga oras ito at may nakikita na kami ni Kuya Danny na mga grader at mga otoridad na abala sa pag-chainsaw ng mga nakahambalang na puno dito po sa Tacloban City. Ang tubig, wala pa actually supply. May mga ilan tayong nakita na nakakapag-igib doon sa ilang mga naputol na tubig ng ito yung kanila napapakinabangan, pero ayon na rin sa Leyte Waterworks, medyo na ibabalik na raw yung kanilang supply ng tubig sa ilang mga mabababang parte ng Tacloban City. Pero dito sa aming kinalalagyan ngayon ni Kuya Danny, wala pa talaga dahil medyo mataas ang elevation nito. Alright, George, eto no, kasi marami yung... Alright, George, ito kasi marami yung nagtatanong at marami rin yung nagtataka kung saan or naililibing ba ng maayos itong ating mga kababayan na nakikita natin na kung saan nakikita natin yung mga bangkay nila, naililibing ba ito ng maayos at kung sakali saan kaya nila ito naililibing dahil alam natin kung gaano nga napinsala ang Tacloban City. Tama yun, Princess. Ito yung ating aalamin sa NDRRMC, pero Kamakalawa, nagbigay sila ng assurance na yung mga funeral parlor dito, bagamat punong-puno na nga, pinipilit pa rin nilang tanggapin yung ating mga kababayan na nasawi dito sa
matinding hagupit ng Yolanda dito po sa Tacloban City. Yan yung aalamin natin mamaya kung saan nila dinadala. And nagkaroon din ng assurance sa Kamakalawa itong DALG na kung maaari magkaroon na lamang ng isang mass grave para din sa ating mga kababayan, o kung hindi man ay yung mga residenteng makikita nilang merong patay na pinadpad sa kanilang lugar, pwede namang ibaon na lamang dun sa mga bakanting loteng kanilang makikita at for proper identification. Hindi naman na nandito na rin ang National Bureau of Investigation para sa forensic examination o inihintay pa Okay, George? ng NDRMC. Yes, go ahead. Si Kirbyto, George, isang mahalagang katanungan lang, George, maraming lumalabas sa mga report na mahirap nga raw yung transportation at meron pang mga nakahambalang na mga puno. Kamusta naman, George, yung clearing operations? Mas maigi nang magmula sa'yo. Kamusta ang clearing operations na ginagawa ng ating pamahalaan para mas maigi, mas mabilis na makarating yung mga tulong doon sa ating mga kababayan na apektuhan? Kirby, actually tuloy-tuloy naman yung clearing operation ng mga otoridad. Tumutulong na rin mismo yung membro ng PNP at ng AFP na unang i-deploy para mangalaga ng security. Pero oras na makakita sila ng mga membro ng local government at ng DPWH, may mga tulong-tulong na rin para tuluyang maklear ang mga daanan. Ito po kasi napaka-importante para dun sa pagdadala ng relief. Pero speaking of the relief operation, hindi naman magkamayaw yung ating mga kababayan mula na rin sa utos ng NDRMC na babayaran ang kanilang krudo, babayaran yung kanilang pagod kung ito man yung kanilang inaalala. Dito po sa gilid ng ilog na nag-uugnay sa Samar at Leyte, nakikita ko na panay ang ikot ng mga motor bangka. Yung mga bangkang demotor na may mga katig at nagdadala ng relief patungo doon sa Ormoc at sa Palo, Leyte. May nakita na rin akong dalawang helicopter, yung butterfly helicopter ng US Air Force, yung mga Amerikano. Nakita ko na rin pong nagdala ng nakita ko na rin galing sila sa bahagi ng Ormoc at mula na rin sa ating mga kaibigan sa Air Force. Ang sabi nila, nagdala sila ng mga relief goods para doon. Alright, maraming salamat sa iyo, George Bandola, at ingat kayo dyan.